Po kami nagpapasalamat sa isang pagkakataon na inyong pinagdaloon sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. At salamat, Panginoon, na malaya po kami na salikpikin at pag-aralan, pakinggan ang inyong banal na salita. Kaya po namin pinagkakatiwala ang oras na ito sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Alright, so sa umagang ito po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa cross. One cross will be the glory of God in both heaven and earth. Amen. So alam niyo po, mayroon pong magandang mensahe sa cross of Christ. Kung bakit ito po ay napakahalaga na malaman natin, maunawaan natin, ano ba ang mensahe tungkol sa cross. Sa Biblia, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ano ba ang cross? Ano bang mayroon sa cross of Christ? In 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So, mayroon pong power na sinasabi. Ano po yung power ng cross? Alam niyo po, kung ang cross paniniwalaan natin as good news, ang tao ay maligtas. So, mayroong power ang cross. Bakit? Kung paniniwalaan ang cross, ang mensahe ng cross, ang tao ay maligtas. At kung ang tao ay maligtas, siya ba ay mapapahamak? Hindi na. Sa madaling salita, ang mensahe na dapat nating paniniwalaan para ang tao ay maligtas, ang mensahe doon sa ginawa ng ating Panginoon. 1 Corinthians 15, 1-4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and he that and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. So dito po mapapansin natin ang mensahe tungkol sa ginawa ng ating Panginoon. Isa pa na pwede nating ma-recognize, ma-acknowledge ang good news ng cross, once na ito ay paniniwalaan, ang magiging epekto, ang tao ay magiging righteous. Anong sinasabi sa 2 Corinthians 5, verse 21? For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. So kung ang isang tao, pinaniniwalaan ang gospel of the cross, siya po ay idideklara na righteous in the sight of God. And then, ang isang tao, tatawagin din siyang justified kung paniniwalaan ang mensahe ng cross. Romans chapter 5, verse 1 and 2, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So aside from righteousness na magiging epekto
resulta nung tayo naniwala, ang isang tao din tatawagin justified or napawalang sala or inaaring ganap. Papaano nangyari yon? Nung siya'y naniwala sa mensahe ng cross. Ito pa, sa Ephesians 1:13, nung isang tao ay naniniwala sa mensahe ng cross, siya po ay tatakan ng banal na espiritu. Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So mayroon pong tatak. Ang isang taong naniniwala sa gospel na yon, siya po ay tatakan. At yung tatak na yan ay patunay na siya ay sa Panginoon na. Okay? So, kung bakit napakahalagang pag-uusapan ang mensahe tungkol sa cross. Hindi lang ibig sabihin na ang Panginoon ay pinako sa cross, mayroon siyang ginawa para tayo'y maligtas. Para tayo ay maligtas, ginawa ng ating Panginoon. At maliban po doon sa na-mention natin na resulta kung ang isang tao ay naniniwala sa mensahe ng cross na siya ay idinideklara na righteous at justified, sealed by the Holy Spirit, siya din po ay nakakasumpong ng kapatawaran. In Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Kailan po nung si Kristo ay namatay sa cross? Kung ang isang tao ay paniniwalaan niya ang ginawa ng ating Panginoon sa cross, ano po ang sinasabi? Ang tao na yun ay forgiven. Siya po ay nakakasumpong ng kapatawaran. So, marami po na naging epekto o resulta kung ang isang tao ay naniniwala sa mensahe na yun. Kaya one cross will be the glory of God in both heaven and earth. So sa cross na yun, sa isang cross na yun, may dalawa po na programa ang makaka-experience. Dalawang programa ang nagpresentar yung earthly program at saka yung heavenly program. In Ephesians chapter 2 verse 16, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross. Ano po yun? Ang tinutukoy niya, mayroon po kasing heavenly program, dito po sa chart natin mayroon po, ito po yung heavenly program, ito po yung earthly program. Okay? Mayroong earthly program, ito naman yung heavenly program. So sa cross na ito, kung nakita niyo po, yung one cross ay mayroon pong dalawang programa ang pinapahalagahan, dalawang programa ang nagkakaroon ng application sa isang cross. Heavenly program, ito naman yung earthly program. So, sa Ephesians 2:16, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross. Mayroon tayong 5 bagay na pag-uusapan tungkol po sa cross of Christ. The mystery of God's will. Una. Pangalawa, our communion kept secret. Pangatlo, the cross is spoken before. Number 4, the cross kept secret. And then yung last is one cross did 2 things. Ayan po.
So, una, the mystery of God's will. In Ephesians chapter 1, verse 9 to number 10. Ephesians chapter 1, verse 9, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself, and that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth. So dito po, kung mapansin nyo sa chart natin, pagdating po sa fullness of time, yung dalawang programang ito ay pag-isahin kay Kristo in heaven and in earth. At alam niyo po ang good news para sa ating mga kapatid, we are part doon sa heavenly program. Ito naman po yung earthly program. So ang earthly program sa panahon ngayon ay nag-stop temporary. Habang ito ay nag-operate na programa, ang programa ng earthly ay nag-stop temporary, pero after the cut-off or rapture, itong programa, itong earthly program ay idudugtong ulit kung ito ay pupunta na sa langit. Okay? Nandito po tayo sa panahong ito. We are waiting for the rapture or cut-off. At pagdating doon sa eternity, sa fullness of time, yung earthly and heavenly ay iisa lang kay Kristo. So ano ang gospel sa panahon natin ngayon? Gospel of grace. Ang gospel po under the earthly program ay gospel of the kingdom. So gospel of the kingdom here, and then here, gospel of grace. Yun po ang gospel na dapat nating paniwalaan, the gospel of Christ, the gospel of grace, Christ's finished work. At kung yan po ay paniniwalaan, ang tao ay pupunta sa langit. Okay? Clear po ba sa atin? Kung ang gospel of the kingdom, ang kanyang paniniwalaan sa panahon ngayon, hindi siya maliligtas. Bakit? Kasi ang programa ng kingdom nag-stop habang ito ay nag-operate. Kailan ulit mag-operate ang programang ito? After the rapture, dito na po, sa time ng 7 years Great Tribulation, mag-operate ulit yung kingdom program dahil ang Panginoon maghahari sa mga believers under this program. Pero dito po sa dispensation of grace, ang ipinapangaral po yung ginawa ni Kristo sa cross, yan po ang ebanghelyo para ang tao ay pupunta sa langit. Next, Christ is the sum of all things, the preeminent in Ephesians 1:21 to 23. Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. And then verse 22, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of Him that filleth all in all. Kailan po ito mangyayari? Sa future. Na kung saan lahat po ng bagay ay pasakop, pailalim sa ating Panginoon, maging mga bagay under the earthly program at mga bagay patungkol po sa langit. Pagdating po sa future, sa fullness of time, lahat po ay subject sa ating Panginoon. Mayroon pang na-mention sa Colossians chapter 1, 18 to 20. Ito po sinasabi sa verse 18, and He is the head of the church. Sino po yung head of the church? Jesus Christ. The body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. In verse 19, for it pleased
the Father, that in him should all fullness dwell, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. So lahat po, sa pamagitan ng cross of Christ, lahat po ay ma-reconcile. Okay? Lahat po ibabalik sa Panginoon, maging mga believers under the earthly program and mga believers under heavenly program. Lahat po yan, pagdating ng panahon, ay isang pamamahala na lang, isang government na lang in heaven and on earth. All things, maging yung programa under the prophetic program, and then a program under the secret program. Ito po yung prophetic program, at ito naman yung mystery program. So, mystery program, inireveal ng ating Panginoon kay Apostle Paul. Ito po yung mga prophetic program ay inireveal din ng ating Panginoon sa mga propeta. Okay? So, ang programa pala natin ay secret before. Before Apostle Paul, before tinawag ito, ibig sabihin, secret sa time na ito. Habang hindi pa tinawag si Pablo, ang programang ito ay secret. Ngayon, inireveal ng ating Panginoon, kaya si Apostol Pablo ang naging apostol natin. Ang 12 apostol, pinili ng Panginoon para sa 12 tribu ng Israel. Si Pablo ay pinili ng Panginoon para tayong mga hintel na hindi kasama sa 12 tribu, ay meron tayong kilalaning apostol. Ito po, basahin ko sa Matthew chapter 10. Ang 12 apostol ay pinili ng Panginoon para sa bayang Israel. Matthew chapter 10. Sa verse 1, ito po yung mga apostles na pinili ng Panginoon. And when he had called unto him his 12 disciples, and he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease, then inutusan itong 12 ito, verse 5 and 6, this 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lordship of the house of Israel. Ang 12 apostol na ito ay inutusan na pumunta sa bayang Israel at pinagbilinan, huwag kayong pumunta sa mga Hintil. So, ibig sabihin, ang mga 12 apostol na ito ay pinili para sa Israel. Hindi kasama ang mga Hintil. Good news po, ang Panginoon pumili ng isang apostol para naman sa atin. Dito po sa Romans chapter 11, verse 13, patunay na ang tayong mga Hintil ay mayroong apostol. In chapter 11, verse 13, For I speak to you Gentiles. Sabi ni Apostol Pablo, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. Sinong apostol ng mga Hintil? Si Apostol Pablo. Sinong apostol ng mga 12 tribu ng Israel? 12 apostles. Okay. So, ang 12 apostles ay under sila sa earthly program. Kaya ang kingdom na i-establish ng Panginoon dito sa earth, center at Jerusalem. At paghaharian niya ang mga Israelites, ang mga kingdom believers, at si Apostol Pablo naman, sa kanya inireveal ang mensahe patungkol po sa langit. Kaya nga ang description sa atin na mga believers ngayon, habang nandito tayo po ay mamamayan sa heaven. Our citizenship is in heaven. Okay, in Philippians chapter 3, verse 20, for our citizenship or conversation is in heaven.
from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, ang citizenship natin, hindi sa mundong ito. Ang citizenship ng mga believers ngayon ay sa langit. Wow! Habang nandito pa po tayo, ang citizenship natin ay sa langit po. So, enjoyin natin ang ating pananambahan, enjoyin po natin ang ating fellowship habang inaantay natin ito, yung rapture. Ang tanong, sino ba ang mararapture? Yung mga believers sa cross of Christ. Mayroon bang limitation? Yes. Mayroon lang pong limit. Kung makumpleto ang mga believers, mga Gentiles na naniniwala sa panahong ito, pag nakumpleto ang bilang, aakyat na po lahat. So mayroon lang pong bilang. Ang tanong, ilan ba ang bilang? Hindi natin alam. Basta may bilang. Anong sinasabi sa Romans chapter 11, verse 25? Romans chapter 11, verse 25, For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceit. That blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So kung makumpleto, mabuo ang bilang ng mga hintel na lumapit, naniniwala sa ating Panginoon, mag-close ang programang ito, and then itutuloy ang programa ng Panginoon para sa bayang Israel na hindi pa tapos. Okay? Hindi pa tapos ang programa ng Israel, kaya ibabalik ang programa after the rapture. Next, number 2, our communion or fellowship. Our communion or fellowship kept secret. Paul teaches a communion in a body of Christ, or Paul teaches a fellowship in the body of Christ. In 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, verses 16 to 17. Verse 16. The cup of blessing which we bless, is it not the communion or fellowship of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? 17. For we being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. Dito po ang i-describe na tinatawag bread, one bread, ay mga believers. One body, one bread, referring to the believers sa panahon natin ngayon. Okay? We are called bread, one body. So, for teachers, ini-emphasize niya yung fellowship, communion in the body of Christ. Ito po hindi referring to a literal bread, but referring to a group of believers na tinatawag one body or one bread. One body of Christ. Sino po ang tinatawag body of Christ? The believers. Yung mga believers lang po, start kay Apostol Pablo hanggang ngayon, yan po ang tinutukoy. Yan po ang mystery. Yan po ang secret. Dahil noon, sa panahon noon, ang bread na na-mention dito is literal bread na kanilang hinahati sa time na ito, during the Passover, nag-ano sila ng mga bread, literal. Pero here, hindi referring to literal bread. Referring to the group of believers, referring sa mga believers na tinatawag one bread, one body. So hindi issue dito yung bread. Ang issue po dito yung fellowship, communion of the believers here. At yan po ang ginagawa natin.
Okay, nandito tayo every Sunday, a communion or fellowship bilang believer. Ano pa? One body of Christ, members of each other. In 1 Corinthians chapter 12, verse 12. For us, the body is one, and have many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Ito palang maganda mga kapatid. Ang lahat ng mga nanampalataya under the dispensation of grace ay bahagi sa katawan ni Kristo. Ay iisang katawan ni Kristo. At si Kristo yung ulo. Christ is the head of the body. We are His body. Christ is the head. Sa bayang Israel, dito po, sa time na ito, si Kristo ay isang hari. Ipinapangaral ang Panginoong Hesus dito bilang hari ng mga Israel. Kaya babalik ang Panginoong Hesus, maghahari sa bayang Israel. Dito po sa panahon natin ngayon, napakaganda. Bakit? Siya yung ulo ng iglesia. We are the church. Christ is the head. Ano pa ang sinasabi niya dito sa Ephesians chapter 3 verse 6? Paul's communion or fellowship in Christ was kept secret. Bakit kept secret? Kasi noon nga, ang mga Israel at Gentiles sa time na ito ay separated. Hindi po sila one body. Hindi po sila isang group of people. Before the revelation of the mystery, ang Israel at Gentiles hindi po isang grupo. Pero sa panahon dito po, under the But Now program, under the Grace program, ang dalawang grupo na hiwalay noon, pinagsama at inalis itong wall of partition. Pagdating dito, ang dalawang grupo, iisang katawan ni Kristo na lang. Inalis itong wall of partition. Gusto kong basahin muna ang Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 14 to 15, having abolished 14, for He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. 15, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. 16, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. So, paano po nagiging isang grupo itong dalawang group? By the cross. Noon, before the cross, separate itong dalawa. After the cross, nung inireveal ng Panginoon ang mystery program, sa pamagitan ng cross ng Panginoon, ang dalawang ito pinagsama. Kaya may tinatawag one body by the cross. Jews and Gentiles, ginawang isang group na lang. Paano nangyayari yun? Dahil sa ginawa ng Panginoon. At nung sila'y naniniwala sa mensahe ng cross. Ang ganda, no? Kailangan natin mas maunawaan kung ano yung cross of Christ, ano yung nagiging epekto, ano yung nagiging resulta, ano yung nagiging benefits ng cross na yon. Na sa panahon noon, hindi nila naunawaan ang mensahe ng cross. Sa panahon noon, ang cross ay curse. Sa panahon noon. Pero ngayon, ang cross ay good news sa panahon dito. Sa panahon sa kingdom program, dito po, nung hindi pa naunawaan ang mensahe ng cross, para sa kanila, ang cross ay stumbling block.
foolishness, curse, ayon sa kanila. Pero ang good news po, sa panahon natin ngayon, ipinapangaral natin ang mensahe ng cross as good news. Okay? As good news. Tuloy natin. The cross is spoken before. So the cross we preach occurred before the mystery revealed. Yes, ang cross ay na-mention before kasi lahat, maging mga Old Testament believers, mga Old Testament saints, ay mayroon po silang tinatawag na prophecy, na lahat ng ginagawa nila pointing to Christ. Kung maalala niyo mga animal sacrifices na ginagawa po nila dito, actually, ito po ay nakatuon doon sa gagawin ng Mesias. Yung mga animal sacrifices representing the death of the Messiah. Yung ginagawa nila noon, yung mga offerings, ito po ay point doon, nakatutok doon sa darating na Mesias. Pero, hanggang doon lang po, hindi nila nakita ang good news ng cross. Ito, balikan natin ang 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians chapter 1, verse 18, For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ang mensahe ng cross, para sa kanila, sa mga hindi ligtas, kamangmangan ang mensahe ng cross. Pero sa atin na mga naligtas, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Dagdagan natin sa chapter 2, verse 2. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. Bakit nila ginawa yan na ang Panginoon ay ipinako? Dito po sa verse 7 and 8, But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Ayun pala ang reason kung bakit mystery ang programang ito. Hindi alam ng mga the princes of this world, kasi kung alam nila, hindi nila papatayin ang Panginoon. Kung hindi naman mamatay ang Panginoon, hindi matupad ang propesiya. Okay? Hindi naman matutupad ang propesiya kung alam ng princes of this world. Kaya, dahil hindi nila alam, pinatay ang Panginoon, at dahilan na yung kanilang pinatay ay nagiging good news sa panahon ito ang ginawa ng Panginoon doon sa cross. Idagdag natin ang chapter 11, 1 Corinthians 11:23 to 25. Verse 23, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it, and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also He took the cup, when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it, in remembrance of me. Dito po ay quotation, quote. Ito po ay quotation. Actually, nangyari po ito the night before his death. Okay? Na ang Panginoon ay binitray ng isa sa mga disipulo, at ito ay sinabi
na mention ni Apostol Pablo bilang quotation. So, ibig sabihin, patunay na sa programang ito ay ipinapangaral din nila yung cross na ito, pero ang culmination dito na po sa millennium. Okay? Ang culmination ng kanilang ipinapangaral regarding sa ginawa ng Panginoon ay dito na po sa millennial reign ng ating Panginoon. Kasi nga sa cross, sa isang cross, mayroong dalawang programang mag-benefits. The earthly program and the heavenly program. So it was necessary that Christ died for Israel. Dahil yun po ang propesya. Anong sinasabi sa Lucas? Luke 24. Luke 24:25. Ito po ang sinasabi sa verse 25 hanggang 27. 25. Then he said unto them, of fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. So mayroon pong propesya tungkol po sa Panginoon na siya'y mamatay para sa bayang Israel. So ibig sabihin, bago po tinawag si Apostol Pablo, bago po na-reveal ang dispensation of grace, ang ginawa ni Kristo ay para sa Israel. Okay? Para sa Israel, bago in-reveal ang dispensation of grace, ang ginawa ng Panginoon noon ay sa Israel. And then in chapter 24, sa Lucas, verse 46, and said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Pero mayroon pong propesya na kahit si Kristo ay mamatay, siya din po ay mag-resurrect. Kaya on the third day, si Kristo po ay nag-resurrect on the third day. Yan po ay in fulfillment sa prophecy. Kasi mayroong propesya na siya ay mamatay para sa Israel at siya din po ay mabubuhay para sa kanila lang din. Okay? Bakit para sa kanila? Habang hindi pa na-reveal ang dispensation of grace, ang ginawa ng Panginoon ay para sa Israel. Nakuha niyo? Nung hindi pa inireveal ang programang ito, yung word ng Panginoon sa Israel. Dahil, yun po ay propesya. Ano pa? The cross was necessary for the new covenant. Ang cross na ito ay kailangan, napakahalaga for the new covenant. Ang new covenant na establish dito po sa millennium. Pagbabalik ng Panginoon, establish po yung new covenant. Ano ba ang nature ng new covenant? Ang nature ng new covenant, ang kautusan ng Panginoon ay ilalagay sa kanilang puso at sa kanilang isip at sa kanilang puso. Yun yung nature ng New Covenant or New Testament. May propesya mababasa dito sa Jeremiah 31 hanggang 34. Verse 31, behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Para kanino ang New Testament or New Covenant? Para sa house of Judah and house of Israel. Hindi kasama ang mga hintil dito po. Sa New Covenant na i-establish ng Panginoon ay para lamang sa house of Israel and house of Judah.
Verse 32, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they burned, although I was an husband unto them, saith the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. Ulitin ko po. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. House of Israel, hindi kasama ang hintel. Ang Old Covenant para sa Israel. Ang New Covenant para lang din sa Israel. Ay sabi niya dito, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. So kung ilalagay na po ang kautusan ng Panginoon sa kanilang puso at isip, mayroon pa bang pagtuturo magaganap? Wala na po in verse 34. And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. For I will forgive their iniquities, and I will remember their sin no more. No more teaching sa time na ito. Dahil ang katuruan ng Panginoon, ilalagay na lang po sa puso at kaisipan ng mga Israelites. Yan po ang nature ng New Testament or New Covenant. Na-mention din sa Hebrews chapter 9:15. Hebrews chapter 9, verse 15. And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgression that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Ayan po mga kapatid, dito po. Kaya sa pamamagitan ng cross, mayroong dalawang programang mag-benefits, the earthly program and the heavenly program. At katulad ng binanggit ko po, tayo po ay bahagi sa heavenly program, hindi po tayo part ng earthly program. Bakit po? Ang earthly program nakafocus doon sa bayang Israel, sa mga Israelites. Doon po nakatuon ang programa tungkol sa New Testament or New Covenant. At ito po ay pinatibay sa dugo ng ating Panginoon. So ulitin ko, the cross, yung one cross, may dalawang nagawa. The heavenly and the earthly. Okay? So, number 3, the cross is spoken before the new covenant required is sacrificed. Yes? Kasi sa covenant ng Panginoon, kay Moses at sa time nila noon, laging may blood. Mayroong tinatawag na sacrifice. Diba, maalala niyo mga animal sacrifices during the time of Moses? Pero here, sa New Covenant, hindi animals ang sacrifice. Sa New Testament, hindi po animals ang sacrifice. Sino po? Si Kristo. Si Kristo po ang naging sacrifice, ni-require para sa New Covenant. Sa Old Covenant, ang ni-require yung animal sacrifices. Ang animal sacrifices under the Old. Pero ang Old Covenant, tapos na po. Bakit? Kailan nagiging old ang Old Covenant? Nagiging old po yun nung namatay si Kristo. Kasi yung dugo ni Kristo, yun po yung New Covenant. So nagiging old yung nauna dahil na-introduce yung new nung si Kristo ay namatay. Balikan natin sa Hebrews sa chapter 9, 15. And for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death,
for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. So yung testament ay hindi po mag-operate kung ang testator ay buhay pa. Number 18, whereupon neither the first testament was dedicated without the blood. So, ulitin ko po, ang testament, ang New Testament, required a sacrifice. At sino po ang naging sacrifice? Si Jesus Christ. Ito po na i-prophesy. Kumbaga, na-mention na noon pa. Mayroong sinasabi sa Leviticus 17:11. Leviticus chapter 17. Dito po sa chapter 17 po tayo. Verse 11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your sins, for it is the blood that maketh an atonement for the soul. Actually, ito po future referring to the blood of Jesus Christ. And then, na-mention din sa Isaiah 53. Isaiah 53, verse 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisements of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. And then sa Hebrews 10:4-12. So, ulitin ko po, ito po ay patungkol sa New Covenant, required is sacrifice. Pinag-uusapan na po noon pa ang tungkol sa sacrifice dahil yun ay requirements at yan nga po nung namatay ang Panginoong Hesus. So ang tanong, ito ba ay nangyari na ang New Covenant since na ang Panginoon ay namatay bilang sacrifice? Sa New Covenant, hindi pa nangyari, pero sa dispensation of grace, ito na po sa ngayon. Bakit? Inireveal bago ang New Covenant, inireveal yung programang ito. Kaya, ang unang nag-benefit, ang una po na nag-benefits doon sa ginawa ng Panginoon, tayo ngayon. And next na mag-benefits doon sa ginawa ng Panginoon, yung mga believing Israel. Pero actually noon, na-prophesy na ang mag-benefits ang mga Israel, kaso lang na stop ang programa nila, kaya ang Panginoon nag-open ng panibagong programa na ang pinag-uusapan na yung cross. So yung unang nag-benefits doon sa ginawa ni Kristo, tayo. At yun yung good news na ipinapangaral natin, yung ginawa ni Kristo. So the new covenant is how they would be in Christ. Dagdagan pa natin sa Matthew 26:28. Matthew 26 verse 28. Ito po. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many, for the remission of sins. Bakit sinasabi for the shed of many? Yes, kasi nga, yung ginawa ni Kristo sa time na ito, only for the people of Israel, before the revelation of the mystery, yung work ni Christ para lang sa kanila. Pero good news, nung inireveal po ang programang ito, hindi po ransom for many. Ano po? Ransom for all. Ayon sa 1 Timothy chapter 2 verse 6. 1 Timothy chapter 2 verse number 6. Who gave himself a ransom for all. Magkaiba po yung ransom for many
at ransom for all. Ransom for many, applicable sa mga Israelites. Ransom for all, applicable sa Jews and Gentiles under the Now program. At na-mention din ito sa John chapter 15. Okay, sa John po tayo. John chapter 15. John 15, 4 to number 6. Ito po. Verse 4 to 6, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Number 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered. And men gather them and cast them into the fire, and they are burned. At in Ephesians 1:10, basahin din natin ang Ephesians chapter 1, verse 10. That in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So, the new covenant is, they would be in Christ. At ganun din po ang mga grace believers in Christ. Ang mga believers sa new covenant in Christ. Papaano nangyari? Dahil sa cross of Christ. Okay? Katulad ng binanggit ko po, dalawang group of believers ang beneficiary ng cross of Christ. Ano yung unang believers na nag-benefits doon? The grace believers. Mga believers ngayon. Next na mag-benefits doon sa ginawa ng Panginoon sa cross. The kingdom believers. Okay? Kailangan po maging malinaw sa atin na ang mga kingdom believers beneficiary din. Actually, sila nga yung una kung tutusin dahil it was predicted or prophesied by the prophets. Pero nag-stop yung programa nila nung inireveal ang programang ito, the dispensation of grace. Kaya, ang unang nag-benefits ngayon sa cross ng Panginoon ay ang mga believers ngayon. Yan po ay mystery. Na tayo palang mga Gentiles ay beneficiary doon sa ginawa ng ating Panginoon, na kung tutuusin, ang mga Israelites ang unang nakakaalam. Pero since ito nga po ay mystery, dito, inireveal lang ng Panginoon kay Apostol Pablo. In Romans chapter 16, verse 25. Verse 25, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. It was secret before the world began. And then in John chapter 2, 18 to 22, Jesus preached His death as a sacrifice and resurrection for a sign. Anong na sinasabi sa John chapter 2? Basahin lang natin in John chapter number 2, verse 18 hanggang 22. Then answered the Jews and said unto him, what sign showest thou unto us, seeing that thou doest these things? Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will rise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and we thou rear it up in 3 days. But he spake of the temple of his body. Ito pong temple na sinasabi ng Panginoon, hindi referring to a literal temple, but nire-refer niya yung kanyang katawan. In verse 22, when therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. So yun po yung sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, yung death
ng Panginoon as sacrifice, pag siya nag-resurrect, yun yung sign na siya nga yung Mesias. So, kailangan niyang mag-resurrect kasi pag hindi siya mag-resurrect, hindi paniniwalaan na siya yung Mesias. Kaya, nung nag-resurrect ang Panginoon, mas maraming naniniwala. Napatunayan na tama yung sinabi ni Kristo. Ano pa? Acts 2:29 to 33, Peter preached his death as a shame and resurrection for the kingdom. Yung death ng Panginoon ay shame para sa kanila. That time, pinangaral ni Pedro, pero ang Panginoon ay nag-resurrect for the kingdom. Ibig sabihin, na si Kristong namatay, siya nga ang totoong hari dahil siya ay nag-resurrect. Basahin natin ha. Acts chapter 2, yan, sa 29 hanggang 33. And men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruits of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. He saying this before spake of the resurrection of Jesus Christ, or of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. 32, this Jesus had God raised up, whereof we all are witnesses. 33, therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he had shed forth this, which ye know, see, and hear. So ito po yung patunay na kahit ito'y ipinapangalan ni Pedro as shame yung kanyang kamatayan, dahil nga namatay siya dahil sa mga Israelites, sa mga unbelieving Israelites, pero isinabi niya siya'y mag-resurrect. So nabuhayan ulit yung mga Israelite na yung pinatay nila, siya pala yung Mesias at nabuhay. Binuhay ng Diyos. So, yung kanilang pag-asa ay bumalik ang kanilang pag-asa na totoo na si Kristong namatay, siya yung hari. Si Kristong namatay, siya yung maghahari sa kanila at binuhay ng Panginoon. Pangapat, the cross kept secret. Paul preached his death assures and resurrection for justification. In Romans chapter 4:24, ito po sa Romans 4:24, but for us also to whom it shall be imputed, if we believe him that raised up Jesus our Lord from the dead. So dapat pala, paniniwalaan natin ang Panginoon na siya binuhay, siya nag-resurrect for our justification. In chapter 6, 6 to 9, yan po ang reason then kung bakit si Kristo ay nag-resurrect for our justification. In chapter 6, 6 to 9, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Ito po yung secret or mystery na hindi alam ng mga propeta na itong ang cross of Christ, ang tao pag naniniwala, gagawin siyang brand new person. For he that is dead is freed from sin. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ being raised from the dead, died no more. Death had no more dominion over him. Hindi na po siya mamatay. Hindi na siya mamatay pa nung siya ay nag-resurrect. Ano pa ang sinasabi ni Apostle Paul kung bakit ang cross of Christ ay secret? Christ sent Paul to preach the cross and glory in it. So, ipinangalan ni Apostol Pablo ang glory tungkol sa cross.
ito po yung mystery. Dahil sa mga Israelites, sa kingdom program, ang cross ay hindi po glory. Yun po ay guilt para sa kanila. Sa 1 Corinthians 1:17-18, and then Galatians 6:14. Doon po tayo sa Galatians chapter 6. Galatians 4, Galatians 6:14. 6:14, book of Galatians. But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. So Christ sent Paul to preach the cross and glory in it. Another is a mystery in the blood of Christ. So mayroon pong mystery doon sa blood of Christ. Kasi nga, sa blood ng Panginoon, ang tao ay nagkaroon ng kapatawaran. Di ba sa Ephesians 1:7? In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Bakit ito ay secret? Dahil hindi po nakita ng mga Old Testament saints before na yung blood ni Christ ay dahilan po na ang tao ay magkaroon ng kapatawaran. At na-mention din niya sa Ephesians 2:12-15, na itong dahil sa ginawa ng Panginoon sa cross, ang dalawang grupong ito pinag-isa sa panahong ito. So yun po yung mystery doon, na sa cross of Christ. Bakit ito ay mystery? Dahil ang Israel and Gentiles pinagsama, ginawang iisang group of people. With no more Jew nor Greek, we have common union in Christ. In Romans chapter 11:32 and Galatians 3:28, dito po sa Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for we are all one in Christ Jesus. So ito po ay mystery or secret na sa blood ng ating Panginoon, wala nang kinikilalang Israel or Gentiles. Wala nang kinikilala na bond or free. Ano ang sabi po? For ye are all one in Christ Jesus. Ano ba? The new creature created by the cross. So the new creature created by the cross, ibig sabihin, ang new creature, nabuo ang new creature dahil po sa cross of Christ. Anong sinasabi sa Ephesians 2:15-16 and 2 Corinthians 5:17? Dito po tayo sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Kailan po nangyari yun? Nung si Kristo ay namatay sa cross. At ang effect dito po sa panahon natin, na ang mga believers sa panahon natin ngayon ay tinatawag bagong nilalang. Tinatawag tayong new person, new creature. Ano pa? Our coming together shows our communion. Ito pong ginagawa natin, our coming together shows our communion or fellowship. Kaya meron tayong fellowship once a week. Patunay na tayo po ay iisang katawan ni Kristo. 1 Corinthians 10:31, kung babasahin po natin, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. And then sa 11:26 at 11:33, so our coming together according to our apostles shows our communion. Ito po ay secret before. Before the revelation of the mystery, it was secret. But now, ito po ay patunay, lahat ng mga believers under the dispensation of grace dapat ma-maintain ang ganitong pagtitipon hanggang sa rapture. One cross did two things. Bilang pagtatapos, one cross was preached by both Peter and Paul.
So ipinapangaral din ni Pedro here, and then Apostle Paul. One cross is God's righteous fulfillment of both law and grace. Here, ito po yung law and grace. Ano pa? One cross is both the sacrifice for a new covenant and the heart of a new creature. So dahil sa Christian, the sacrifice yung ginawa ni Kristo for a new covenant here, and then ano pa? And the heart of a new creature dito naman. One cross will be the glory of God in both heaven and earth. And one cross both fulfills prophecy and accomplishes something more in the mystery. Kaya ulitin ko po mga kapatid, kailangan natin ma-emphasize, ma-acknowledge na napakalaga yung cross ng Panginoon dahil yun po yung basihan para ang tao ay maligtas, maniwala po sa mensahe na yun. Maniwala sa gospel of the grace of God na ang content ng gospel of the grace of God ay ang ginawa ni Kristo sa cross. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa mensahe. Nawa po, ito ay mananatili sa aming puso't isipan at magsilbing gabay po namin, Panginoon. At dito po namin ibabase ang aming pananampalataya po sa inyong ginawa sa cross. Maraming salamat po at sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen.